Sabado na naman. So, another Saturday, another build day. Here's the Everest. Here's the 190E. Nawawala si Galant. Kasi, coming from my last video, na kay Charlie si GTI to do to do many works. Particularly sa engine. So, today punta tayo sa Las Piñas, sa isang shop na specializing in mga lumang Benz or Benz in particular. So yun din yung tumutulong sa amin ni Charlie if we need parts, if we need diagnosis, etc. So sa E&M Scientist Garage. And magpipick up kasi tayo ng mga pyesa doon for this 190E, yung springs. Kasi masyadong mababa at saka malambot na yung springs nito. So ibabalik namin sa stock kasi sumasaya din ng konti eh. And kuha din ako ng mags para dun sa isa namang nire-restore namin ni Charlie na Mercedes-Benz 124. Pinipinturahan kasi namin yon. So nandun din sa Parañaque. So it's been a month na since napastart namin siya. So kailangan namin start. So hopefully mag-start. At malapit naman na matapos yon. So pakita ko na rin sa inyo yun. So yun. We also brought the old transmission. Ito automatic transmission. Yan, yung torque converter, clutch ng 190E. Kasi di ba kinonvert namin sa manual yan. So, hinihingi ni Easy. So, I think i-rebuild niya yan. Ewan ko kung sira yan. Pero alam ko sira yan eh. Nag-slip. So, today, we will be using the big boy. Yung E150. Ayan. Yan naman talagang ginagamit namin for holding parts. Kami na Charlie. Pag bumabiyahe kami sa Las Piñas. Dati madalas kami sa Las Piñas. Or if we need parts, ito yung dinadala namin, no? So that's the agenda for today. First start, ito yung susi niya, yan, old school pa. That's why itong E150 nito, love na love ko to. Dependable, I can always depend on her sa long trips, hauling, you know, pag mga kailangan kaming hakutin, yan, ito talaga ginagamit namin. Right? First start. Here's the key. Ang okay pa dito, pwedeng isang click lang. Ayan. See? So, starts right back. Ayan. So, nagka-issue lang ako dito recently dahil lumabas yung check engine light niya. So, I had it scanned. Ang lumalabas, sabi ng, I had some experts come here to do the diagnosis. Kasi kami ni Charlie, meron naman kaming scanner. But then, hindi namin alam paano mag-diagnose, paano basahin. Dahil hindi naman namin kabisado yung mga right formula, diba? Sa air and ratio, fuel, whatever. So, pag ang mga ganun kasi, kailangan mo mga expert na. So, thank you Sir Ed. Edok, shoutout. Siya yung expert pagdating sa mga Ford. So, I had him come over here. So, pinadala niya yung mga anak niya. Then, diniagnose nila to kung bakit may check engine light. So, ang advice is I think I need to update the ECU. So, minsan daw kasi itong mga coaching to, kailangan ina-update yung ECU. So, I'm just waiting for his reply kung sino yung gagawa para to schedule na rin, punta update the ECU and see if babalik pa yung check engine. But, kahit naman naka-check engine yan, hindi naman nagpapalya, hindi naman nagbabago yung takbo. So, I guess, medyo okay lang din gamitin. Sabi rin naman niya, safe naman gamitin yan. Basta hindi siya pumapalya. So hindi naman pumapalya to. Ayan. Of course, fuel is low. Sinasabi na rin niya. So papagas tayo mamaya. Okay? So talk to you later. Ayan, pakita ko yung cargo space, no. But napaka-useful na itong E150. Ayan. So transmission, wala pa pala. So anyway, ilalagay lang yung transmission dyan. Tapos yan, ito maganda rito. Lahat pwede mo ilagay dyan. Salpak. Walang kamada. Ayan. So, transmission. Medyo malaki. Ayan. So, salpak. Ayan ang maganda dyan. Kasyang-kasya. This is the automatic transmission of the 190E. Ayan. Kasi, sinira kami nito last time. Tinirik kami. So, hindi na nag-engage. So, ito yung pressure plate and the clutch. So, ayusin daw ni Easy. See you!
You know, old school, 126, blue, ganda. 126. Meron din tayo niyan. Pag naayos na yung tow truck natin, papahila ko na yun kay Charlie. Tapos, papastart na natin, no? Here is Charlie. Ayan, luwag-luwag. So, on our way to Las Piñas. Pero first things first, bili muna kami food, coffee, syempre. Tapos papagas tayo dahil nag-low gas na. Actually, ngayon lang sumagad yan. Hindi ko naman kasi ginagamit eh. Kaya hindi ko rin siya napapagas. Order. Ito. Dahil aabutin tayo ng lunch. Dahil anong oras na ba? 1:10. So, since nasa daan kami, para kung abutin ng gutom, ayan, shawarma na lang. Yan ang buhay mekaniko. On the road. Shell. My favorite gas station. Yan, sa White Plains. Ito, gas, V-Power. Ito lang pinapakain ko dito. So, lagyan natin ng 2,000. Ang problema kasi dito, hindi mo pwede lagyan ng 1,000, 1,500. Kasi kung gano'n lang, ang baba ng galaw nung 2,000 V-Power. Ang baba lang ng galaw ng needle. So, halos hindi aangat. Lalo na ngayon, since medyo nasa empty na siya. So, 2,000. No? Tingnan natin yan. V-Power. Yan, Sabado car day. Medyo umuulan. First na car, 2,000. So, kasya-kasya naman na yan. No? 2,000 in, ayan, almost half. Ilang range? Tignan natin ilang range. 335. So, kaya pumunta ng Baguio. Dahil joke lang. Di abot yan dun sa 2,000. Pag Baguio, dapat nasa full tank yan. Pag sa Baguio, naka-Baguio na ako dito mga 3 times. Isang full tank, pagdating ng Baguio, lagpas half. Yan. Alright. Yan, Turks. After gas, daanan na natin yung pagkain. Then, let's head over to Las Piñas. So, daanan natin si Easy. Pakita ko sa inyo yung shop niya. Kung ano yung mga pwede niyang gawin. Actually, one-stop shop naman na yun. Lahat nandun na. Nag-specialize lang siya sa Benz. Sa luma, sa bago, kaya naman niya. So, kasi since siya tumutulong din sa amin, yung pagbuo ng 124 namin, at saka 190E, yan, share ko na rin yung shop niya. Tapos, after noon, daan tayo dun sa Parañaque, somewhere Parañaque, yung warehouse. Dahil nandun naman yung 124. Pakita ko sa inyo yung status. Yan. Ito maganda dito, may cup holder. Ito. Ayan. That's why I told you, sobrang need ko talaga ng cup holder dahil pag nasa biyaya ko, hindi pwedeng walang iced coffee. At yung iced Americano dito sa Turks, the best yan. Lahat natikman ko na. Starbucks, Seattle Space, Coffee Bean. Walang sinabi dito. Ayan, tapos bumili tayo ng shawarma para mamaya, dahil abutan tayo ng lunch sigurado. Quick snack. Quick lunch. Alright? So let's head over to Las Piñas. EDSA, Mandaluyong, traffic, umaambon-ambon pa. Yan, yung 150, sobrang komportable, malamig aircon, basta hindi nabilad. Problema nito, pag nabilad, medyo hindi ganun kaswabe yung lamig. Pero, pag hindi naman, malamig yan. And the space, ayan, malaking malaki. So, walang problema sa pag-hauling. Actually, kung papalitan mo to, itong E150, wala kasing kapalit. Dahil sa laki niya, hindi ka makakahanap ng kapalit, no? Yan ang pwede ipalit. Suburban, yung same model year na to. Pero mahal pa rin. Second hand na mga ganyan, mga 600, 700. Yung 2010 to 2014 model. Actually, dati pinag-isipan ko rin yan eh. Kung papalitan ko to, ano ipapalit ko? Isa sa napili ko, Suburban. Kasi mahaba rin yung likod niya. Although hindi naman siyang van type, parang itong E150. Pero pwede. No? Sa size wise. Tsaka American. So ganda ng ride ni E150. Bago goma. Napalitan natin goma nito 2 months ago. So ito yung ginagamit namin ni Charlie pag kumukuha ng mga pyesa. Tsaka hakot. Yung nire-restore namin yung 124 noon. Yung panghakot ng gamit niya, ito yung dala namin.
Cavitex. Ayan, to magandang daan. Gusto ko rin daan dito. Tsaka gusto ni E150 daan dito dahil malapad. So pwede ka humataw. Kaya lang, umuulan. May kotse sa harap. Hindi ko siya mapiga. Sayang, no? Ayan, alright. Lapit na kami. Siguro 10 minutes away, 5 minutes away sa E&M Scientist Garage. So let's see kung ano yung mga kotse doon. Alam ko yung Cosworth na hinawakan namin dati ni Charlie nandun. Ginagawa yung transmission, tsaka yung clutch yata. So silipin natin. Yan, ito ang mahirap actually sa pagbubuo ng kotse. Yung pagkuha ng parts, paghanap ng parts, pagpunta sa shop para kunin yung parts, babalik ka, tapos i-install yan. Because it takes a lot of time. So yun lang. Pero after naman makuha mo yung part, sulit na yun, install na lang. Pila pag cash, kaya kayo magpalagay kayo sticker. Kasi kung hindi, yan, pila kayo, no? At least kung dito sa cashless, medyo mas maigsi, mas mabilis, no? Kaya yung 190, kailangan ko rin palagyan yun eh. Wala pa kasing Cavitex yun. Meron lang yun sa SLEX. Ayan, dagat. Makita nyo, dagat na yan. Kawit. Las Piñas. Ito, traffic na traffic dito. Pero yung sa shop naman ni Easy, sa medyo bungad siya. So pag lumalim ka pa, pag lumayo ka pa doon, doon na yung traffic. So in fairness naman sa shop niya, hindi pa inaabutan ng traffic. Pero again, Las Piñas na yan. So hindi rin masyado malapit sa amin. Kaya ito, ini-schedule ko talaga pag pumupunta. Kasi hindi madali pumunta ng Las Piñas. Ayan. So here is the shop of E&M Scientist Garage. Shop ni Easy. Tapat ng Shell. Ayan. Nawala yung signage niya. Dati may signage yan. Pero ito lang, simple-simple. That's the E150. Ayan, E&M Scientist Garage. So they are restoring an LC80. Ayan, ito, nire-restore niya. So, yan, no, matagal na dito yan eh. But I can see some new parts. Yan, mga brand new parts ang kinakabit daw. So, sobrang mahal daw ng pyesa, sabi niya. And ito, pakita ko sa inyo yung dating kotse ng boss ko. Yung hinawakan namin ni Charlie din. A 2.5 liter 190E Cosworth, 16 valve, automatic. Ito yung unicorn kasi 2.5. Yan. Ito yung silver. So you can see, 2.5. So hindi siya 2.3, 2.5. So this used to belong to my boss. So nasa bahay din dati to namin ni Charlie. Sobrang sariwa ng loob nito. Ayan. Ayan. Walang katamang-tama. Sobrang preserve. Ang dami na namin ginawa rin dito. So story nito, dati no start to. Talagang hindi nag-start. So upon checking, pinalitan na namin yung ECU. Ayan, nakabili kami ng ECU niyan. Sobrang mahal. From Germany pa. Tapos nandito siya ngayon kasi ang naging problema nito, sliding. So yung transmission din, sliding. Tapos hindi na nag-engage. Ay, sorry. So kaya binalik na dito yan. So I think rebuild ni EC yung transmission niya. Rebuilding kit. Para, ayan, maayos na. So I think ngayon, i-start niya ngayon to. No? So here's the car. A unicorn. Gandang kotse nito. Ito, na-drive ko na to rin sa Las Piñas, sa Rockwell, Makati. Yan, nadala ko na dati yan. Ito, si Mr. Parts Out. Ito si Easy. Yan si Easy, BC. Ano, paandari mo na. Oh, kung kailangan nyo ng parts, si Mr. Parts Out, Easy. Oh. Ha? Dami mo ng parts out, ah. Ayan. Puro luma. So ito, lahat ng surplus, meron siya. Ayan. So sa kanya ako kumukuha pag kailangan ko ng mga pyesang hindi mo mahanap. Ayan, lahat yan. So mga springs, mga body parts, mags. Ito, actually, ito yung kukunin ko, Easy. Ito yata yun. Ganyan style. Ito kukunin ko. Lalagay ko sa 124. Tapos spring. So ito yung mags na kukunin natin. Yan, 16. Kasi original Germany kaya nagustuhan ko. Tapos again kasi naka 18 yung 124 ko, eh
medyo matagtag. So, gusto ko talaga magandang ride ng Benz, kilala sa ride. So, gagawin ko na lang siyang 16 in the future. So, yan, ang daming pesa. So, kung kailangan niya ng pesa, so kung meron kayong mga lumang Benz, ayan, si Easy. Sobrang bait niyan. Dali kausap. Yan yung tumulong sa akin. Yung password ng boss ko. So, kami nagpa-start natin yan. So, sabi ng boss ko dyan, lahat ng mga shop, dinala niya na yan. Sa mga kilalang shop, walang nakagawa. So, yan. Yung sa amin ni Easy, kahit na paano, napastart naman namin. So, tulungan kami. Yan. Ito, ako pumili yan. ECU, ako nagpa-import yan. Tapos naman, yan. Ayos na nila yung transmission. So, once nagawa yan, napakasarap i-drive na itong kotse nito. No? A unicorn. So, dito siya kilala sa bodyworks tsaka paint. Magaling mag-paint tsaka mag-bodywork to. Nakapagpapintura na rin ako ng Trailblazer sa kanya noon. So, okay naman. Tapos fair price. Tsaka mabilis siya humawak ng 80s. Yan ang gusto ko kay Easy. So, alam mo naman, pag 80s, mga 40-year-old car, dapat gentle na gentle yung kamay mo. Kasi yung pagbaklas, kasi actually yun ang nakakasira minsan eh. Kung hindi kabisado ng pagbaklas, since very brittle, nasisira nila yung part. Kaya ito, kung marunong kabisado, alam niya, kaya niya baklasin without problems. So, ayan. So, this is the shop. Simple-simple. Si Mr. Part Out. Mr. Easy. Ayan. Yan. So, yan yung spring stock ng 190E. Dahil ang problema ng spring ng puti namin, sumasayad. Dahil malambot na sila. Tapos lowering pa ata yun. So, ilalagay namin yan dun sa puti to correct the ride. Yan, nalagyan ng jumper. Yan ang maganda sa mga lumang Benz eh. Aandar at aandar. Wala. Umiikot. Nahiya. Higpitan yung terminal. Balik sa jumper. Yan, so power source. Yun. Prime, pina-prime. Yun eh. Look ah. Bayot ah. Yan ang mga 40-year-old Benz. Lalo na diesel. Aandar at aandar. Ito, nabibili lang yan ng mura. Kasi mga scrap na, hindi na ginagamit talaga. So wala nang value to sa mga owners. So siya, binibili niya. Tapos pina-part out niya. Dahil tayo, marami pang kailangan ng mga pesa. So marami pang makikinabang dito. You can see, na-under naman. Pag diesel, na-under talaga yan. Buo, ganda ng interior nito. Ganda ng door cards niya. Tapos blue, ito lang may crack. Siyempre, sakit naman talaga yan. Pero kung titingnan nyo to, buong buo. Naka-blow punk pa. Pati upuan. Buo siya. Yan ang mga binibili dyan actually. Yung mga door cards, sasandyan pa yung wood. Yan yung gauge. Diba? Ito pala yung special sa 123 na to. Kasi US. So yung bumper niya medyo extended, pahaba. 240D. So, ito rin yung binibili dyan, yung bumper. Kasi mahirap daw hanapin yung US spec na yan. Ito yung likod. Ganda, oh. Buong buo. So, me, I'm not so much a fan of the 123. Yan, yung bumper na extended. Yan ang binibili daw dyan. So, ako kung mag-123, I like the gas, yung carb na 4-speed. Kung may 5-speed, mas better. Pero yung coupe, yun ang gusto ko talaga sa 123. But, medyo mahal na yan. Alright, so lista kami. Sa loob na yung pesa. Easy. Ano parang yaki? Yeah. Ito yung shop niya, tapat na Shell, Las Piñas. So, yan lang, simple.
Simpleng shop, pero kaya naman niya gawin lahat. One-stop shop, tsaka madali ka usap to, mabait. No? Magkano yun? Ha? 9,000. Isa. Oo. Kasa. Alright. So, start na tayo ulit. Malambot? Ha? Malambot? Yung? Dito. Oh, panganginan ko. Di ko pa pinapanginan. Hindi mainay. Alright. Okay. Thank you, ha. Bye-bye. Ayos. So, let's head over to Parañaque naman. Magkalapit naman yan. Right. So, Sukat Road. Yan. Lapit na kami sa Parañaque, dun sa warehouse ng boss ko actually. Nandun yung 124 natin. So, pinipinturahan namin ni Charlie. Again, kukunin namin yung mga small parts, mga bumpers, mga claddings para i-prep sa bahay. Tapos, mga dalawang balik pa, mauuwi ko na yung kotse. No? Alright, see you. It's already 12 o'clock. Alright, so here we are, somewhere in Parañaque. Ito yung oven space ng boss ko. Hiniram ko for the meantime kasi meron siyang paint booth. And here is my Mercedes-Benz W124 1985. It's a manual spec. So, nire-restore namin ni Charlie to actually. So, as you can see, pinipinturahan namin dito. Ang kulay niyan is jet black. So, this is the first time that I've seen the car na naka-clear coat na. Ayan. Yan, makinis na. Naka-clear coat na siya. And yan, napastart na ni Charlie. It's been more than a month bago namin siya napastart. Pero ito naman coaching to is mabait. Mabait yung engine na to. Madilim lang. Ayan, naka-aircon din. So, para hindi mawala yung lamig. Teka, kung makita nyo ha. Ayan ang loob niyan. Ito. Ayan. So, that is the inside. Manual, 5-speed. Kaya ako siya binili. So, ito nirestore namin from ground up. Lahat pinalitan. Loob, labas, bodywork, steering wheel, lahat talaga. Anyway, I will reveal the car once tapos na siya to you guys, of course. So, ngayon ang objective is to start the car again to make sure she's running and yung aircon para nga di mawala yung lamig. So, ayan, mukha namang malamig pa. So, here is the car. 1985 Mercedes-Benz W124 running on 18s. Naka 18s kasi yan, naka mask lang kaya hindi nyo makita. But kasi ayoko ng 18s dahil medyo matagtag. So kaya ako convert na lang to 16s. Tapos siguro wider tires na lang. So, ito yung engine niya. Ang engine nito is the 103 manual yan. Marami na rin kami nagawa ni Charlie sa engine na yun. So ito, running well. Even yung alternator, bago yan, as you can see. So, totoo, matino. Hindi kami binibigyan ng problema nito. Kumpara sa 190e natin, no? That's why I love this car so much. Tapos, kaya ko to binili dahil naka-AMG. Ito yung kukunin natin. Yung bumper, kasi hindi pa namin napipinturahan. Bumper, yung claddings, nakakalas. Ayan, ito pala, napinturahan niya na iba. So, basically, yung bumper na lang yung kukunin namin para mapinturahan na namin sa bahay. Yan yung grill, naka-blackout yan. So, ang gusto ko sanang look nito is the Hammer look, the AMG Hammer look, tapos all black. Dahil, as I've said, mahilig ako sa black na kotse. So, ito talagang iitimin ko sa lahat. Yan ang goal ko dyan. So, yan, malapit na. Maganda naman yung pintura. Pati ito, napinturahan pala ni Charlie. Kami lang, yan, ito lang, oh. Ito lang yung air compressor namin, maliit. So, pero 2 horsepower naman. Again, actually, yung kailangan na-realize namin, ang kailangan pala namin is yung bigger tank, siguro mga 75 liter. Kasi ito, 25 liter lang. Eh, wala naman kami experience sa pagpipintura. This is the first car na pinag-aralan ni Charlie paano magpintura ng sasakyan. From liha, from primer, from first coat, second coat, third coat, fourth coat, fifth coat, liha ulit. Yan. So, ito yung trial car namin. So, okay naman, lumalabas. Parang swabe naman. So, bumili kami ng sariling materials. So, yan, akin na yan. So, iuwi namin ngayon to para mapinturahan yung mga yan, yung mga small things na yan. Pati yung bumper sa bahay. Yung bumper na isa nasa bahay kasi naka-AMG body kits yan. Kaya ako siya kinuha. That's one of the reasons. Then, second reason is naka 5-speed manual. Hindi natin makita kasi nakatakip eh.
Pero ito, naka 5-speed manual yan. Ito, silipin natin. Yun. 5-speed manual yan. Tapos lahat ng loob yan, pinalitan ko yan. Yung dash, yung air vents, pinalitan natin yan. Tapos malamig aircon yan. Ayan o. Dati walang aircon yan. So ginawa na namin. So yan, nakaka-excite. Na-excite na naman ako tuloy. So sana mauwi ko na to. Na-miss ko na to. Dati dinedrive ko yan eh. Tapos may spoiler pa ako dito niyan. Nakaganyan. Mamaya, kukunin natin. Andito ata yung spoiler. Nasa loob ata yung spoiler niyan. Ayan, yan. Ito. Ayan. So lahat yan, kukunin natin, pipinturahan. No? Alright. Ayan. Buksan natin yung loob, no? Total tapos naman na kami sa labas. Wala nang buga ata. So, pwede na natin yan para mas masilip niya. Yun, oh, lamig, oh. Naramdaman ko yung aircon, malamig. Kaya tuwang-tuwa ko sa kotse ito, eh. Yan. O, diba? Yan siya. So, a sneak peek to our restoration ng Mercedes-Benz W124. Not yet done. Ito, napalitan ko yan, mahal yan. Pati yung steering wheel, nakahanap tayo, mahal yan. So, this is the inside. So, binila ko ng mga gauge. Ito, a better look of the inside. Wala yung gauge sa bahay. Anyway, again, teaser lang to. So, ayan, buo lahat ng aircon lever niyan. In-import ko yan. Ito mga aircon louvers na yan. Itong dash from a part out. Ito mga walang crack. Restored natin lahat yan. No? Namiss ko tong coaching to. Ayan, Bombay natin. Hindi naman kalakasan yung 103. Pero sa M103, sa 6 inline 6 matino kaysa sa 102 na inline 4. Kaya bilib ako dito sa E150 natin eh. Ayan, drama yung niloload ni Charlie. The mags, the compressor, the springs, mga gamit, the box full of gamit na pampintura. So, ito malaking bumper sa likod. Kaya kung may shop kayo, kuha kayo ng E150 dahil magagamit nyo talaga. Panghul ng mga gamit. Kasyang-kasya lahat. That's why I love this truck so much. Why would you buy an E150? Kasi ito, the hauling capacity, capability. Aircon compressor, bumpers, springs, tires, painting materials. Ayan o. Ang laki. Walang ka pagod-pagod magkamada. No? Alright, so we're about to leave. Balik na kami sa bahay. So basically, yun lang naman yung agenda natin for the day. So nakuha na natin yung parts kay Easy. Nakuha na natin for the 124 and the 190E. And let's head back. See you later. Alright, so we're headed back to Libis sa bahay. Na haul na namin lahat ni Charlie. Hindi kailanganin to paint the remaining parts for our 124 project. Tapos hopefully mga dalawang balik na lang yun. Mauwi na natin, no? Of course, I'll document the whole thing para you guys can see the process. Tapos yun, actually, that's the highlight of the day. So pakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga gamit na binaba. Tapos, see you later. Ito pala, nakalimutan ko. Yan, ito yung AMG spoiler na nakuha natin from Russia. Mga claddings. Ito yung front bumper ni 124 na AMG. Pinamasilya ko kasi. Kasi may mga crack siya. Ayan. Crack dito, crack doon. So, pina-fiberglass ko and masilya. Tapos yan, ipa-primer na namin. Tapos butas-butas yung mga yan. So, pinalagyan ko ng takip. Tapos ito rin isa sa gilid, na side skirt. Butas-butas, pinalagyan ko ng takip dito. So, mamasilyahan na lang. Ito rin yung cover para dito sa gitna. Ayan. Ganyan yan. Yan. Para matakpan yung butas. So, mamasilyahan, ipa-primer. Pipinturahan na namin dito. Diyan na yung compressor. So, dito na namin gagawin. Para pagbalik na sa Paranaque, pintura na siya. Ayan na, alis na. Ayan. So, alright. Napa-change oil bigla. Kasi, ito mo. Ayan o. Madumi na talaga. Ayan, black na. Tsaka hindi na rich. So, kasi 2 years din naman hindi na change oil to. Dahil, well, yung previous mechanic na naghawak nito, laging sira rin naman. Diba?
So, dun sa 2 years na yun, mostly nakagarahe lang yan. Inaayos. Or sinisira nung dati. Ewan ko ba. Anyway, meron pala kami dito mga extrang oil na bago. Meron din si Charlie nakatabing bagong filter pala. Ewan ko saan galing yan. So, pwede na namin siya i-change oil ngayon. Since nandito naman si Charlie at may magawa pa ngayong araw. So, ganoon na lang gagawin. So, siguro next week, bibili na lang ako ng spark plugs para palitan na natin next week na lang yun. So, for the meantime, change oil na natin siya. Dahil sayang yung araw at tumatakbo. Alright? So, mamaya, samahan natin si Anika sa Circulo Verde. Doon sa sporting niya, may mga exercise sila doon. Dadali natin to para ma-test drive na rin natin. Alright, Anika's here. Oh, Anika! So, on our way to... Saan ba yun? Circulo Verde. With our 190E. Pagas muna. Dahil walang gas. So, bagong change oil. Yan. So, dapat pinong-pino siya ngayon. Haba traffic. We are here near Deliodoro. Actually, ito. Here is German Motorworks or Deliodoro. Yan. Sa mga nakakaalam. Sikat na bilihan ng parts ng mga Benz and BMW. Dyan. Somewhere there. Lapit lang sa amin. Alright, so we're here, Circulo Verde. Yan, may spot kasi dito. Ito may racetrack for the RCs. And then soccer field, to may bike, I don't know, may mga bike dyan, tapos may basketball doon. So may PE kasi si Anika, sports. So there's the 190E. And that's the vlog for today actually. The main agenda of the day, haul ng parts doon sa Las Piñas, kay Easy. Then, some parts pa for the 124 project para to finish the project. Then yun, come back home. Basically yun lang naman, no? Alright, so thanks for watching and until next time. Two different levels I cannot relate.